Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Roman Catholic Church and MCGI mga kapatid. Ngayon ay December 1, 2025, alas 8:11 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic natin sa gabing ito ay patutunayan ng ating affirmative na ang Birhen Maria ay ina ng Diyos. Nagfi-feedback talaga. Oo. Um, Wait lang bro ha. Ayan, wala na. Okay. So mga kapatid, sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, sign ko lang yung ating rules. Rule number 1 natin, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng feedback. Sa'yo ba bro Winnie, nadidinig mo yung feedback or wala naman? Ah, hello Mike Tess, ayan. Oh, malinaw yan sa'yo, kaso lang nadidinig namin minsan yung salita namin sa mic mo bro ba. So ito okay naman. Tuloy-tuloy tayo ba kapatid. Rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 seconds. Rule number 2 mga kapatid, yung close-ended question. Kung close-ended ang question or categorical, kailangan sagutin muna ang pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. At pwedeng ulitin ng moderator ang kanyang sagot para sa kalinawan ng nagtatanong. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon sa pagpipilian niya yung sagot niya, pwede kayong magpaliwanag ng 10 seconds mga kapatid, at yan na yung pinakasagot nyo sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Lagi lang tumawag ng moderator pag gustong gamitin ang karapatan na ito. So 10 seconds explanation rule yan. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, magbibigay kayo ng talata, lalo na sa Bible. So kung yung mga sagot naman na wala, tinatanggap ko pa din yun as a valid answer. Rule number 5, sa first stand doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung tinatanggi ninyo na hindi nyo pa nilatag yan, during cross-examination, automatic next question ko yan at sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, at pinagbabawalan din yung mga pagmumura na alam natin mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, pinapayagan ko kayong magtanong ng sensitive na paksa, kasama doon yung mga personal na buhay. Ngunit may karapatan ang tinatanong na piliin, sagutin o hindi. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay pag ma-disconnect yung ating debater. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Kung ito lang naman ay kinakailangan, ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi din ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at naging moderator ako dito sa online mga kapatid at mga 7 years mga kapatid. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Okay, brother. Subasang-ayon ako.
At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Opo, bro. Opo, bro. Okay. So, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at paano ba nagsimula ang debate na ito? So, unahin natin si Brother Winnie. Kilala ka, bro. Okay, maraming salamat sa ating Panginoon at kay Brother Russia sa araw na to. At tayo ay nabigyan ng time to proclaim and share the truth. At salamat din sa pag-imbita sa akin ng ating kaibigan, si Rafael ata yung gusto niyang pangtawag ko sa kanya, Brother Rafael. So, ako ay isang Katoliko at ako ay miyembro ng St. Peter Men's Society. At ako ay nagtatanggol ng iglesia, ng paniniwalang iglesia ng ating inang iglesia Katolika for it's been about 20 years. And it's my honor to serve God and serve the truth. Yun lang po. Siyempre, pakilala din yung ating negative. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa podcast na ito at ako po ay si Brother Jinson Rafael at ako po ay kaanib sa dating daan at kami po ay nagkausap nitong ating kapatid na si Brother Winnie through chat na nakapagtanong ako sa kanya at hanggang sa doon na nagkasundo kami na mag-uusap kami. Yun lamang po. So sa mga gusto ng ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon, mga kapatid, or you can comment at highlights or at followers, mga kapatid, kung meron kayong mga ganyan, para automatic na mag-tag na yung lahat ng mga friends nyo, mga kapatid. At please wag kayong mahiyang mag-comment, mga kapatid, dahil mamaya babasahin ko yung inyong mga obserbasyon sa nagaganap na debate, mga kapatid. So again, ang topic natin ngayon, patutunayan ng ating affirmative na ang Birheng Maria ay ina ng Diyos. Brother Winnie ng Roman Catholic Church, 10 minutes, your time start now. Okay, purihin ang Diyos at ating i-share ngayon ang katotohanan na ang ating Birhen Maria ay totoong ina ng Diyos. Now, gusto nating linawin bago para hindi magkalabuan ang usapan, kung ang mga Katoliko sinasabi nilang ina ng Diyos, ano ba yung pagkaintindi at pagkaunawa ng mga Katoliko? Ito po ay prinsipyo, may linawin natin na may mga bagay na dapat natin malaman na naniniwala kami na si Birhen Maria ay ina ng Diyos, hindi dahil sa nagmula yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Hesukristo kay Maria. Hindi rin nangangahulugan na siya, ang Birhen Maria, ay ina ng Diyos Ama o ng Espiritu Santo, kundi si Kristo na siyang nagkatawang tao, which we know na we both agree siguro na alam natin na si Kristo ay Diyos. Okay? So we deny that the divinity of Jesus originated from men. We deny that the Father, yung Ama ay parang ina niya din si Maria. So hindi po ganon. So ang paniniwalang Katoliko ay naniniwala kami na si Kristo ay nagkatawang tao, siya ay Diyos, at pinaglihi ni Maria, at siya ay isang persona, at siya yung pinaglihi ni Maria at pinanganak. Kaya naman, sinasabi namin na Theotokos or Mother of God. Okay? Now, paano ba natin mapapatunayan na si Maria ay ina ng Diyos? Sa Old Testament pa lang may prophecy na. Kaya lang bago tayo pupunta dyan, we go to the principles na kung kailan naging Diyos si Jesus or kailan ba Diyos si Jesus. So rooted kasi ang paniniwalang
Mother of God, si Maria, ang Birhen Maria, dahil ang kanyang anak ay Diyos. Okay? So, bago siya nagkatawang tao, alam natin sa Juan 1:1, sabi niya dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, yung salita ay Diyos. And sinabi dito sa John 1:14, the Word became flesh and made dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ibig sabihin niyan, totoo siyang Diyos, totoo siyang anak ng Diyos, at siya ay nagkatawang tao. O kailan siya nagkatawang tao? Siyempre nung siya ay pinaglihi ni Maria sa kanyang sinapupunan. Ito yung sinabi sa prophecy diyan sa Isaiah 7:14. Therefore, the Lord himself will give a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel, which means God is with us. So maliwanag na yung kanyang pinaglihi ay Diyos, yung kanyang pinaglihi ay ne-prophesy. Ngayon, kailan ito nangyari yung prophecy nito? Doon mababasa natin sa Luke 1:41-45. At sinabi dito, when Elizabeth, tingnan natin sa Luke 1:30-35. Sabi dito, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. So maliwanag dito na yung pinaglihi ni Maria ay siya rin yung salita at siya rin yung Diyos. Kaya yung sinasabi dito sa Isaiah 9:6 na mighty God. Basahin natin sa Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Okay. For us, a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God. So maliwanag na yung pinganak ng ating Birhen Maria ay Diyos. So sino yung nagbuntis? Sino yung nagpanganak? Ang ating mahal na Birhen Maria. So noong siya ay nabuhay sa mundo, tignan natin bago siya nagkatawang tao, siya ay Diyos na. Nung siya ay nilihi, pinaglihi ng ating Birhen Maria, when she was conceived by the Virgin Mary, he is already and he remains to be God. Hindi po nag-change. He assumed na siya ay nagkatawang tao. Kaya nga nagkatawang tao for us to be saved. So hindi po nawala yung kanyang pagka-Diyos nung siya ay nabuhay sa naglakad sa lupa sa ating mundo. Nung siya ay napunta sa langit, siya ay Diyos. Nung siya ay let's say go back, nung siya ay namatay, siya ay Diyos, siya ay bumuhay sa kanyang sarili. At nung siya ay sabi ni Saint Paul na diyan sa Titus 2:13 na yung we need to look forward to the truth, yung pagbabalik ng ating great God and Savior Jesus Christ. So hindi po nawawala yung pagka-Diyos ni Kristo nung siya ay pinaglihi ni Maria, pinanganak,
hanggang siya ay namatay at saka sa muli kanyang babalik. At it is consistently, Mary was constantly called the mother of Jesus, the mother of Christ. So, dun sa John 1, tignan natin sa John 1, I think 34, 45, dito sa 45. Sabi dito, Luke 1:43. But when I am favored, so favored that the mother of my Lord should come to me. So, yung word na Lord, it was consistently used the whole chapter of first chapter of Luke, na pag sinabing Lord, it pertains to Adonai, or sa Greek, Kurios, which is yun ang translation ng word na Yahweh. Ibig sabihin, sinabi na he is the mother of God. Iba lang yung langwahe na nagamit, pero it is consistent, at saka yung context, it is clear na through the Holy Spirit in the mouth of Elizabeth, yung katotohanan na si Maria ay ina ng Diyos ay napakaliwanag. Kasi si Kristo ay Diyos. Ibig sabihin, ang pinanganak ni Maria na tinawag na Emmanuel, na sinabi na mighty God, ay Diyos. Kaya naman, in conclusion, si Maria ay ina ng Diyos. Okay? Ilang minutes pa, bro? One minute. So, dito, makikita natin na ang ating Panginoon Jesus is consistently portrayed from Scripture that He is God. And from the Old Testament to the New Testament, they complement. It does not contradict. Na ang Birhen ay siya yung naglihi. Sinabi ng anghel na ang iyong magiging anak ay anak ng kataas-taasan. So, napakaliwanag. Siguro ang ating kapatid ay naguguluhan dahil sa pinangaral sa kanya ni Eli Soriano, o ang kanyang, siguro sa pamagitan ng kanyang sariling interpretasyon, nagkaroon siya ng maling konklusyon. Pero, paano ba natin? Kamusta, bro? So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Rafael ng MCGI. 7 minutes, your time start. Sige po. Ito po ang brother ang unang itatanong ko sa inyo. Kukumpirmahin ko lang na tama ba na ang pagkasabi ninyo kanina na nagpasimula magkatawang tao ang Panginoong Jesucristo ay noong ipinagli ni Maria. Tama po ba yon? Oo, kasi that will be the incarnation, as we call it, when Mary said yes to the angel, then that time she conceived. Sabi nga ng anghel, the Holy Spirit will come upon you when you will conceive. So, Okay nagkatawang tao. Question po. Kapatid, dito po ako magtatanong. Magpe-premise po ako dito. May babasahin lang akong talata, brother. At Okay. ito po ang itatanong ko sa inyo. Sa Filipos 2:5 hanggang 7, ang ganito po ang nakasabi. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao pala ang Panginoong Hesus, brother, kung susundan kita sa sinabi mo kanina, na nung nagkatawang tao siya sa tiyan ni Maria, ay siya ay hindi naalis ang pagka-Diyos niya, sabi niyo kanina. Ngayon ang tanong ko sa iyo, nung hinubad ba niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao? Di, kung susundan kita sa sinabi mo, lalabas, hindi ina ng Diyos si Maria. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos eh. Ayun po, ang tanong ko.
Okay. The expression na hinubad yung pagka-Diyos, that means that yung kasi yung damit kasi is nakikita eh. Ibig sabihin tinanggal niya yung kumbaga superficial yung pagka kita yung kumbaga kung ano yung kung hindi niya sana hinubad, kitang-kita yung pagka-Diyos. Ibig sabihin niya na the people would come and worship him because otherwise, if he did not conceal his true identity, then he will not be killed. Kapatid, ganito po yun. Di ba yung example, may damit ka sa katawan. Hinubad mo ang lahat mong damit. Ang tanong, meron ka pa bang natirang damit? Kumbaga, parang ganon, hinubad ni Kristo ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nananatili pa rin bang Diyos ang katawan o naalis ang pagka-Diyos? So, ganito, according sa Colosas 2:19, sinabi ni San Pablo na it is the will of God that the fullness of Godhead remains in Christ. So maliwanag na yung salitang metaphorical na hinubad niya, that means that hindi lang niya pinakita. Ito po, brother. Paano po yun ma-reconcile ang dalawang talata na yon, ang 2.9 ng Colosas at ang Filipos 2.7? Ang sabi doon, nung nagkatawang tao si Kristo, hinubad niya ang lahat ng pagka-Diyos. Lalabas, hindi ina ng Diyos si Maria dahil hinubad niya. Kasi kung susundan kita sa sinabi mo kanina, nung sa tiyan ni Maria, siya ay nananatiling Diyos, hindi naalis. Ay hinubad. Ibig sabihin na alis ang pagka-Diyos, lalabas, hindi ina ng Diyos si Maria. Ngayon, paano mo ma-reconcile yung dalawang talata na yun para malinawan ang mga nakikinig? Yung 2.9 at ang 2.7 ng Pilipos. Maliwanag na pag sinabi kasing yung Diyos kasi, He will be glorified just like when yung what they call this, nung nagpunta siya sa mountain with his apostles, nakita nila yung kaluwalhatian niya. Whereas doon sa public, hindi pinakita. Doon sa transfiguration, nakita nila yung kanyang divinity. He remains God. Remained. Tignan mo dyan sa, sabi ni San Peter sa Matthew 16 verse. Kapatid, yung sinasabi po kasi dyan sa 2.7 ng Filipos, may yung sinasabi dyan, hinubad sa English ay emptied o empty. Ibig sabihin, yun nga, parang example nga, pag sinabi mong inalis ko lahat ng damit ko, may natira ka pa bang damit? Ano ang natira sa pagkatao mong di ba parang gano'n? Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Paano nanatili ang pagka-Diyos sa hinubad nga niya? Oh. It is, yung word na hinubad means that's a metaphorical. It's not something literal na hindi na siya na Diyos. Otherwise, yung pagka-Diyos kasi nature yan eh. Hindi yan mawawala. Ibig sabihin yan, hindi lang niyang pinainahayag, ipinakita sa tao. Next question, brother. Alin ba ang Diyos? Yung katawan na ipinanganak ni Maria o ang espiritu na verbo na ipinanganak ng Diyos? Maliwanag dito sa John 1:14. Una muna sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and then the Word became flesh. So the Word became flesh. Ibig sabihin, nagkatawang tao ang salita. So maliwanag dyan na yung salita mismo, siya yung nagkatawang tao, siya yung mismong Kristo, si Jesus. Next question, brother, di ba ito? Meron siyang hinubad, parang example, ang damit na nanatili ang damit, kahit hubarin mo, may damit pa rin. Gano'n na, di ba? Ay ngayon, kung sasabihin mo na ang katawan ay Diyos, ay ano ang naalis? Ano ang naalis? If you understand the metaphorical term na ginamit na hinubad, it does not mean na tinanggal yung pagka-Diyos. Ang meaning nun
ay hindi niya hinahayag yung kanyang pagka-Diyos. Okay? Kapatid, yung pag Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At dako tayo sa presentation ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna kay Noel Ramos. Good evening sa ating lahat. Nanonood ako paano hampasin ng aral itong MCGI ni Rason. Shoutout din kay Rodel Bargara. That makes sense. Good luck sa dalawang debater. Shoutout po. Shoutout din mga kapatid dito kay John Clemente Berdibasa. Shoutout naman po dyan. Ayan. The bread of our soul, sabi niya, Birhen Maria, ina ng Diyos, meaning Diyos din yung ina. Shoutout din kay Paharon Anahaw, reference lang alam sa RCC, ha ha ha. Sabi naman ni Marilyn, wala namang sinabi na porket Diyos ang anak, Diyos din ang ina. What happened to your mindset kung naging nurse ang anak mo or police, ikaw ganun ka rin ba? Use your common sense, please. At shoutout din mga kapatid kay Sister Marilyn. So mga kapatid, dako tayo sa negative presentation. Brother Rafael ng MCGI, 10 minutes, your time start now. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Ito po ay dapat ay nalinawan po ng ating kausap para maintindihan po ng lahat. Kasi kung susundan ko siya sa kanyang sinabi na yung ikang ipinaglihin ni Maria ay hindi naalis ang pagka-Diyos doon. Nananatili ang pagka-Diyos. Malinaw naman na ang ipinanganak ni Maria, ang pinaglihin ni Maria, 1:18 ng Mateo, nagdadalang tao si Maria. Tao yung dinadala ni Maria. Ngayon, ano ang nangyari? Pumasok lang doon yung pagka-Diyos. Kasi meron talagang pagka-Diyos eh. Ano yun? Yung berbo na kasama ng Ama sa pasimula. Uno-uno ng Juan, wala tayong tutol doon. Tama yon. Dumating lang ang panahon na pumasok lang yung sa katawan. Parang ganito mga kapatid, para maintindihan natin. Para maintindihan po natin, ganito po yun mga kapatid eh. Ganito po. Example, meron akong ito. Ano tawag dito? Di ba ballpen? Tama, ballpen ito, no? Pero ang totoong ballpoint pen ang tawag kasi nito nung araw eh. Ano ba talaga ang ball at pen dito? Diba itong ball na sa dulo? Kaya lang ito, parang bahay niya lang ito eh. Ngayon, kasi nasa loob ito, pati ito, nadala na rin sa katawagang ball pen. Pero ang talagang ball nito, hindi ito sa dulo. Ano ibig sabihin? Yung katawan, tao talaga yon. Ang sabi ni Kristo, 3:6 ng Juan, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu, espiritu. Tanong, ano ba si Maria? Hindi naman espiritu si Maria, ang Diyos espiritu. 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay espiritu. At ang may capacity lang na makapanganak ng espiritu, ang Diyos, kasi ang verbo Diyos din yun. Ipinanganak na yun ng Diyos sa walang hanggan. Sa 17:24 ng Juan, ako'y inibig mo bago napatag ang sanglibutan. Ibig sabihin, naipanganak na siya. Ngayon, itong Diyos na ito, pumasok lang ito sa katawan na inihanda. Yung katawan, tao talaga yun. At sa lohika na itinuro ni Kristo sa 3:6 ng Juan, ang ipinanganak ng laman, laman nga, parang ganito. Ang ipinanganak ng kabayo, kabayo talaga yun. Hindi tao. Ito, ipinanganak ng laman ng tao, si Kristo. Tao si Maria eh. Ang ipinanganak niya, laman. Ngayon, yung laman na yun, pumasok lang doon ang pagka-Diyos. Kaya ang sinasabi sa 2:9 ng Kolosas, nahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa kahayagan sa laman. Yun nga, ang example na ibinigay ko parang ganito. Yung ballpen, sa loob dito talaga yung ball sa dulo. Ito, yung mga sa labas na yan, kumbaga parang bahay. Kaya lang, pag sinabi mong paabot nga ng ballpen, ito na ballpen, pati ito nadala. So ibig sabihin, yung si Kristo, yung pumasok yun sa katawan na ipinanganak ni Maria, doon nahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Pero hindi talaga Diyos ang katawan na yun. Pumasok lang ang pagka-Diyos doon, kaya nahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang talagang Diyos talaga ay yung ipinanganak ng Ama, 1:18 ng Juan, 2:7 ng awit. At hindi po pwedeng maging anak ni Maria yon, ang Diyos na yon.
Bakit? Kasi tao si Maria eh. Kaya kaya hindi talaga nararapat na matawag si Maria na ina ng Diyos. Dahil wala siyang kapasidad na ipanganak niya yung Diyos na espiritu. Dahil ang Diyos espiritu. 4:24 ng Juan, ang Diyos ay espiritu. Ang verbo sa pasimula espiritu. Si Kristo espiritu yun. Ngayon, sinugo siya sa lupa kasi gaganap siya ng kalooban ng Diyos. Ang katunayan mga kapatid, ganito eh. Bibigyan ko kayo ng paghahalin tulad. Si David, hindi natin binasa rin ng ating kapatid kanina, na si Kristo, sa Lucas yun, kung di ako nagkakamali, 1, na siya ay uupo sa trono ni David na kanyang ama. Tama yun, ama talaga ni Kristo si David. Kaya lang, saan niya naging ama si David? 1:3 ng Roma, basahin natin. Roma 1:3. Ito po ang pagkasabi. Tungkol sa kanyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Ano yun? Yung kung babasahin natin to sa Greek, sperma ang nakatawag, ang sinabi dito. Sa English ay sperm, no? Sana wag naman maging masama ang implikasyon nito sa mga nakikinig. Nag-uusap lang tayo ng realidad. Ngayon, nanggaling ito sa binhi ni David. So, anak ni David ito. Kumbaga, descendant ni Kristo si David sa laman. Ngayon, minsang tinanong ni Kristo ang kanyang mga kausap sa Lucas 20 at 41. Patuloy. At kanyang sinabi sa kanila, paanong sinasabi nila na ang Kristo ay anak ni David? Sapagkat si David din ang nagsasabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. Dahil dito, tinatawag siyang Panginoon ni David. At paanong siya'y anak niya? Paanong naging anak? Merong tinutukoy si Kristo dito na hindi anak ni David. Pero yung ayon sa laman, nanggaling talaga yun sa binhi ni David. Na yun nga ang kinasangkapan nun para mailabas yun ay si Maria. Mayroon talagang pinanggalingan ng laman ni Kristo sa binhi ni David yun. Kahit sa science, nandyan din yan. Kaya lang, hindi naman science ang pinag-uusapan natin. No? Ngayon, tinanong ni Kristo, paano naging siya'y anak niya? Tinawag nga ni David na Panginoon itong si Kristo. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin lang, hindi talaga anak ni David yung verbo. Kasi si David rin ang may sabi sa 2:7 ng awit, sa araw na ito ay pinanganak kita, awit 2:7, ang sabi po dito ay ganito. Aking sasaysayin ang tungkol sa kasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. So alam ni David na merong, sige po, salamat. So alam ni David na meron talagang nanganak doon sa Kristo. Kumbaga, ganun din, paano naging anak ni Maria ang Kristo? Sa eternidad parang umiiral na yun eh. Di ba kahit sa tingnan natin sa realidad naman, talagang nauuna naman talaga yung nanganak kaysa ipinanganak. So ano ang ipinanganak ni Maria? Ang ipinanganak ni Maria, yun yung laman, yung tao, pumasok ng doon yung verbo pagdating ng kapanahunan. Nung suguin na siya ng ama na gaganap siya ng kalooban ng Diyos, doon na pumasok ang verbo kasi gaganap ng kalooban eh. At hindi sa sanggol yun, mga kapatid. Kasi gaganap ng kalooban yun ng Diyos. Hindi naman po pwedeng suguin ng Diyos yun doon sa sanggol. Kasi kung sa sanggol suguin yun ng sanggol, sabi sa Lucas 1, ang sanggol na pinanganak ni Maria, ibinalot ng lampin, inihiga sa pasabsaban. Paano yun makaganap ng kalooban ng Diyos? Ang
unang-unang layunin na sinugo ng Ama si Kristo ay para mangaral. Kaya nga sabi sa kanta ng Pasyon ng Katoliko, bayan-bayay nililibot ng pangangaral ni Jesus. Di ba? Ay, pag sinabing bayan-bayan nililibot, ibig sabihin naglalakad siya. Kasi gagawa siya ng kalooban eh. Ano ang kalooban ng Diyos? Sabi ni Kristo sa 6:38 ng Juan, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. E ano ba ang kalooban ng Diyos sa pagkasugo sa Kanya? 3:34 ng Juan, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, mangangaral siya. Ay kung susuguin niya doon sa sanggol, paano hindi naman makalakad yung sanggol. Ayan sabi sa kanta ng Pasyon, bayan-bayay nililibot ng pangangaral ni Jesus. Paano makakalakad yung sanggol? Paano makapagsalita yon? Sa katotohanan, dumidede pa nga kay Maria yon eh. Yun po mga kapatid. So, ipinapakita ko lang na si Maria hindi talaga ina ng Diyos. Dahil meron talagang Diyos eh. Ang alin? Sige po. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Ayan, tumunog na. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Winnie ng Roman Catholic Church. 7 minutes. Your time start now. Okay, maraming salamat, brother, no? Unang kong tanong, kasi sabi mo siya, ang Kristo ay pumasok lang sa katawan. Now, kailan naman pumasok yung Kristo sa katawan? Sige, babasahin ko kapatid. Ito, 5 ng Hebreo. Basa tayo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay nihanda mo. Ang tanong, anong katawan yon? Sanggol ba? Hindi pa nga yung handa sa pangangaral. Okay, next question. Kailan yon yung sinabi mo na pagpasok? Kailan ba? Nung siya ba ay 7 years old? Siya ba ay 1 year old? 30 years old? Nasa edad 30 na kasi handa na ang katawan na makapangaral. Kasi yung sinabi sa Hebreo 10:5, katawang inihanda, ibig kartiso sa Greek. Ibig sabihin yung sinasabi doon yung bring into its proper condition. Ibig sabihin nasa kondisyon na yung katawan, yung handa ng mangaral. Yun kapatid. So, ibig sabihin, si Kristo ay nagkatawang tao lang nung 30 years old. Okay? Eksakto. Okay, 30 years old. Noong bago siya, ibig sabihin, tignan natin sa Isaiah 9:6-7, sabi dito na, for us a child is born, tapos dito, and he is called Wonderful Counselor, Mighty God. Ibig sabihin, mali ba ang sinabi sa prophecy ni Isaiah na yung child is Mighty God? Tama yun kapatid, tama. Pero pansinin mo yung sinasabi, babasahin ko. Tama yun. 9:6, ang sinasabi doon, tatawagin ang kanyang pangalang kamanga-manga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Tatawagin, ibig sabihin, future tense, nasa future. No, kailan ba siya tinawag na Diyos? Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Okay? Okay. Now, ibig sabihin, sa iyong aral, yung Jesus na ipinanganak ni Maria ay kaiba sa Kristo. Yung ipinanganak ni Maria, laman yung tao yun. Ngayon alam ko ang itatanong mo kung may espiritu ba yon. Yun, maaari yun ang itatanong mo. Sige, sasagutin kita. Merong espiritu yun, kapatid. Sagutin mo lang yung tanong ko, hindi yung tanong mo, yung isasagot. Sige. Ang sagot ko dyan, brother, merong ipinanganak si Maria, yun yung laman, at meron namang ipinanganak ang Diyos, at yun ang espiritu. At yung espiritu na yun, pagdating ng panahon, pumasok yun sa katawan ng ipinanganak ni Maria.
Okay. Saan mo mababasa sa Biblia na pumasok ang Kristo sa katawan noong 30 years old? Sige, ito babasahin ko, kapatid. May kaganapan ito, kapatid eh. Di ba nasa 30 anyos na siya? Dito, babasa ako, kapatid. Sa Lucas 4:17 hanggang sumusunod. Ibinigay sa kanya ang Next aklat question, ng bro. propeta Isaiah. 20 seconds na. Okay. Ngayon, i-confirm ko lang na yung Jesus na pinanak ni Maria ay kaiba sa Kristo. Ang pinanganak ni Maria, may being yon. Yun nga yung laman. Pero yung Kristo na ipinanganak ng Diyos, meron ng being yon bago pa ipinanganak ni Maria ang katawan. No. Ito ulit sa Isaiah 7:14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The Virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. That means God is with us. So, ibig sabihin, yung child, yung son, ay hindi pa siya Emmanuel. Hindi pa Ito, siya kapatid. God is with us. Diba, ang sabi doon, ang pangalang itatawag. Itatawag, diba sabi doon sa hula, itatawag, meaning future din yon. Ang sabi doon ay pangalang itatawag sa kanya Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. So kailan yon? Babasa ako. Juan 1:14, sabi ni Juan, at nagkatawang tao ang berbo at nanahan sa gitna natin. Okay? Ilang minutes pa, bro? 1 minute. Okay. Now, dito sa Lucas 1:43, sabi dito, and why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? Behold, behold, when the voice of your greeting came to my ears, the child in my womb leaped for joy. So, paano mo maipapaliwanag, paano mo i-deny ang katotohanan na ito nung sinabi ng Espiritu Santo through the mouth of Elizabeth na si San Juan, nasa tiyan pa lang ni Elizabeth, sinabi na niya na and why this is granted to me, that the mother of my Lord, the word Adonai or Kurios, that means God, should come to me. Kapatid, yung sinasabi doon, curious naman yun. Hindi naman sinabi dyan na direct na Diyos. Dahil maliwanag ang kaisipan ni Elizabeth. Hindi niya sinabi, ina ng aking Diyos, kundi ina ng aking Panginoon. O pwede rin kasing itawag ang Panginoon sa tao. Si Abraham tinawag ni Sarah na Panginoon. Okay. Maraming salamat. Next question. Sino naman ang nagturo sa iyo ng mga aral nito to deny that Mary is not the mother of God? 7 minutes. Okay. Okay, so dyan nagtatapos Okay, ang salamat. first stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live kay Jan Verdi Basa. Child sanggol is not a child, it's baby. Shoutout din mga kapatid kay Marilyn. The title Mother of God or Ina ng Diyos is a term used to refer to the Virgin Mary, the mother of Jesus Christ. The title is based on the biblical teaching that Jesus is both fully human and fully divine, and that Mary is his mother. Shoutout din mga kapatid kay Paharon Anahaw, ayan, kay Noel Ramos, Yari ka MCG Generason. Shoutout din mga kapatid kay Rodel Vergara, lamang ang may alam. At Rodel Vergara, ayan. Dito tayo mga kapatid sa rebuttal, Brother Winnie. Your time start now, 10 minutes. Okay. Salamat, brother. Mapapansin ko lang dito, no? Yung idea niya na pagkatawang tao is actually pagsanib. Whereas in John 1:14, and he became flesh. So, maliwanag
napakaliwanag, He became flesh. Hindi siya sumanib. Hindi po parang tawag dito, sinaniban. Yung pagsanib kasi, parang ano yan eh, yung mga pang sa albularyo, yung mga espiritista, yun ang pagsanib, yung mga ganon. Wala pong pagsanib ang nangyari. There is incarnation wherein the humanity of Christ and the divinity of Christ was conceived in Mary's womb. That's why napakaliwanag dito sa Isaiah 6. The child, for us, a child is born. To us, a son is given. So napakaliwanag, yung child, it is the one, will be called Everlasting Father, Prince of Peace, Mighty God. Napakaliwanag yan. Siyempre, yung hindi pa pinanganak, sino yung tatawag? Siyempre, nung pinanganak na. Napakaliwanag po. Hindi po mekos-mekos. No, ngayon, sabi niya na noong 30 years old lang, there's no such things in Scripture to say na noong 30 years old, doon ay nagkatawan tao. Paano magkakatawan tao? Mayroon nang nagkatawan tao for 30 years. Okay? Dapat sana at sa John 1:14 sana sabi sana dito nang pasimula ang salita kasama ng Diyos at salita ng Diyos at tapos yung puklit at ang salita ay sumanib. Ginamit niya yung Hebrews, I think Hebrews 9 something. Hindi niya naintindihan yung konteksto ng Hebrews. Na ang ibig sabihin niyan, yung pag-alay ni Kristo. Dumating yung panahon, inalay niya yung kanyang sarili. Yung kanyang katawan ay napako sa krus. Kaya naman, kung if you deny that yung sasabihin natin na yung laman at si Kristo ay kaiba, then you have different Christ. Sino yung napako sa krus? Sino yung napako sa krus? That's a big question. Ang napako sa krus, sasabihin ng MCJ, that would mean that yung laman ni Kristo, yung laman ni Jesus Christ, yun lang yung napako sa krus. At yung pagka-Diyos ay hindi napapako. But it is clear all throughout the New Testament, if you read 1 Corinthians, it's always Lord Jesus Christ. Hindi po kaiba yung katawan sa pagka-Diyos. Kumbaga, ibig sabihin na hindi po iba. For example, ito yung aking katawan at saka yung aking spirit. That means that this is me. Because Jesus is only one person. Jesus is only one person, hindi po kaiba. Kaya nga, sabi niya dito sa, doon sa Isaiah is makonceive pa lang. When he was conceived, it is called Emmanuel. You will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Hindi niya sinabi na after 30 years, he will be called Emmanuel. That is far from too much stretch of imagination. Okay? Now, maliwanag dito sa sinabi ng Holy Spirit, no? Basahin ko ulit dito sa Luke 1:43. But why I'm so favored that the mother of my Lord should come to me. So, the word used, syempre, sabi niya Adonai. Kasi if you read the whole chapter 1 of Luke, yung Adonai o yung Lord, it is used in context throughout the full chapter na yung pag sinabing Adonai, it was used to refer to God. Paano nalaman ng bata o Elizabeth na
Panginoon yung daladalin ni Maria. So when we say Panginoon, in that context, Adonai, it means God. So, pag naging, if you deny the divinity of Jesus, tignan mo dito sa Matthew 16, verse 8, Matthew 16, verse 13 to 16. Basahin natin. Kung papasok, kung makalusot yung palusot, ay hindi pwedeng makalusot. Tignan natin ha. Ito kasi yung ask question ni Jesus Christ. Now when Jesus, si Jesus hindi niya sinabi yung term na Christ. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciple, "Who do men say that the Son of Man is?" Son of Man pa yung And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or other prophets. And he said to them, "But who do you say that I am?" It refers to Jesus. Okay? He said, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are Christ." Ibig sabihin na yung si Jesus Christ, siya mismo ang Kristo. You are Christ. More importantly, he said that the Son of the living God. That is pointing to Jesus. Okay? Hindi po kaiba, hindi po magkaiba. Otherwise, sabi ko nga, yung naipako sa cross, ay hindi yung Kristo mo. You would end up believing that that is just the flesh. Okay? So, napakaliwanag. Even dun sa 1 Corinthians, if you go to 1 Corinthians, you would see that consistent na si Jesus Christ is consistent na iisa, hindi po kaiba yung Kristo sa Jesus Christ. Kasi Christ is only a title. Sino yung tinawag na Christ? It is Jesus. You are confused pag sinabi mo na iba yung Kristo, iba yung Jesus. It was Jesus who was called Christ. Kaya nga, very simple. Sabi dito, Paul called by the will of God to be apostle of Jesus Christ. Sabi dito, called to be the saints together with all in every place, call unto the name of Lord Jesus Christ. Both the Lord and ours. So, consistent. Hindi mo pwedeng hatiin si Kristo. Although you can say there's a distinct. There are two natures in Christ. Is humanity and is divinity. But Jesus is only one person. For example, you got spirit yourself. But then can you deny that yung katawan mo ay hindi ikaw? Okay? So that's just totally confused theology. Okay? Now, dun sa Hebrews, as I said, yung prepared for me a body, hindi na nga hulagang doon. Kasi he was speaking about yung tawag dito yung mga what do you call this? Making contrast doon sa mga inahain niyang mga sa Old Testament scriptures, Old Testament time, na mga inihain na yung mga animal sacrifices. Okay? Kaya naman, that points out to the offering of Christ. That is, he offered to God his body as a sacrifice for us to become saved. Okay? Bakit efficacious yung satisfactory yung okay, sorry. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative dito. Pwede nang itanong ang lahat. Brother Rafael ng MCGI, 7 minutes. Your time start now. Okay. Ito po, brother, ang una kong tanong.
alam mo ba kung ano ang misyon ni Kristo, kung bakit siya sinugo sa mundo? Well, to reveal the Father, and he will sacrifice himself. He will give himself to us, so that we will become daughters, sons and daughters of God. Kaya, Next question, brother. Yung bang katawan ng sanggol, handa na po ba yun maihain o masacrifice, o yung nasa edad 33? well, yung question mo is very what they call, seems to be unrelated, but I'll give you that, because that is the will of the Father. When it's proper time, he will be offered. But it is the same body that was conceived by Mary, the same body that Mary gave birth. Hindi nag-iba. Kapatid, hindi ba yung pagkasugo kay Kristo mangangaral ng salita ng Diyos? Tanong ko sa iyo, yung sanggol ba, handa na bang mangaral yon, yung katawan ng sanggol? Well, hindi pa handa. Kaya nga lumaki. It has to grow. Okay, next question. So tama yung sinasabi sa Hebreo G5 na pagpasok niya sa Kahit natin, sanlibutan. Hebreo 10:5. Pagpasok niya. Ang sabi doon, pagpasok niya sa sanlibutan, hain at handog hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ibig sabihin, pag sinabing inihanda, ibig sabihin handa rin mangaral. Kasi pumasok yung sanlibutan eh. Tanong ko sa iyo, yung katawan ng bata, handa na bang mangaral? No, iba hindi. yung context nun eh. Okay, No, proceed sa that is paliwanag. different context. Because the context is that doon sa Hebrews 10:5, it is a context that siya yung ihain. He became the sacrifice instead of the contrasting the animal sacrifice in the Old Testament. Next question. Next question, Brad. Yung bang katawan ng bata, nakahanda na ba yun i-sacrifice o yung edad 33? Well, that is okay. Saan doon? That is a nonsense question, but as I said, sino ba yung pinanganak tapos mamamatay? That's not, because he have his mission to preach the word, to preach his message of the gospel, and in proper time he sacrificed himself. Alam nga naman nung bata pa siya Next question, kapatid. Sabi mo kanina walang mababasa sa Biblia na pumasok sa katawan ang Kristo. Tama ba? Tama. Babasahin ko yun sa yung katawang inihanda. Babasahin ko sa Greek ang inihanda. Ang ibig sabihin niyan ay katartiso, definition, to fit, join together, meet, to compact together. Paano mo ngayon may papaliwanag, matutulan yan? Ang paliwanag yan Anong version, alam mo bro? ba yung sa Hebrew 10:5, ang word na katawang inihanda, yung inihanda, ang ibig sabihin niyan ay katartiso. Nang ibig sabihin ay to compact together. So ibig sabihin, tama na pumasok ang katawan, ang espiritu ng berbo doon sa katawan. Tama ba na ang compact together ay pagsasanib? Ay nakasabi sa nakasabi sa Hebrew. Ganito, brother Lucis, bro Rafael, yung sagot muna tayo 20 seconds. Sige po. No daw bro, sabi niya bro. Proceed sa pagpapaliwanag tapos may follow up naman. Bro Winnie. Okay. No, I don't agree. I don't agree with his interpretation. The context is clear. Basahin natin. Consequently, Christ came into the world. He said, "Sacrifice and offering have not desired, but a body you have prepared for me." Prepared. That is means it's prepared. When was that prepared? Next question. Did it say when it was prepared? Next question. Next question. It was when he was Next question. incarnated. Next question. Sabi doon, pagpasok niya sa sanlibutan. Di ba, papasok siya sa sanlibutan. Hain at handog hindi mo ibig, ngunit isang katawan inihanda mo.
ang sinasabi dyan ang katawang inihanda, ibig sabihin dyan sa Greek ay katartiso, na ang ibig sabihin ng paliwanag ay joined together. So di ibig sabihin, pumasok yung espiritu doon sa katawang inihanda. Mali ba yung sinasabi ng paliwanag ng Greek sa katartiso? Tama o mali? Mali yung unawa mo. Mali yung unawa mo. Kasi the word is sacrifice and offering have been not desired, but a body you have prepared for me. So, doon siya ay binigay ni Kristo yung kanyang katawan doon sa Calvary. That is what it says. Okay, next question, Next kapatid. question. So mali itong paliwanag ng Greek na ito. Ang katumbas ng salitang katartiso ay joined together. Mali ito o tama? Yan yung kung binabasa mo sa dictionary, yung thesaurus or anything, tama yung word Okay, na yun, salamat. pero it is used in different contexts. For example, run. It has too many meanings. Run for president, run as in tatakbo, run as a machine. So it is used in different Next question. contexts. Okay, next question. Yun bang tutol ka ba sa tinuro ni Kristo na ang ipinanganak ng laman ay laman nga? It means that yung pinanganak ni Kristo, na ipinanganak sa laman is laman. That means that Tama. human will give birth to human. That is true in general sense. But Jesus is the exemption because he is unique. Next question, brother. Wala, Ano ba- for example, wala siyang ama. Next question. Ano ba si Mary? Siya ba ay ano ba ang kalikasan ni Mary? Siya ba ay Mary spirit is God or human just like human? you and me. Okay. Paulit nung pagpipilian, bro. Rafael. Ano ba si Mary? Human or spirit? Human or spirit? Categorical. Mary was born human and she remained Okay. human until now. Time. 7 minutes Ma- time. Time na. To Jesus. Okay. 7 minutes time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. So, shoutout muna kay The Bread of Our Soul. Yung inihandang katawan, yun ang anak ni Maria. Yung pumasok sa sandibutan, hindi yun anak ni Maria. Shoutout din mga kapatid kay John Clemente. Si Jesus ay nagpabautismo kay Juan. Nakita ni Juan bumaba mula sa langit ang Espiritu ng Diyos gaya ng kalapati, parang baso at tubig. Hindi ka makakainom ng tubig kung baso lang. Kakainom ka kung may tubig ang baso. Shoutout din kay Jose Rainer Tarayo. God is spirit means he is not composed of physical matter and does not have physical body. Kaya hindi kailangan ng Diyos ang asawa at hindi manganak ang Diyos. Sana mabuksan ang mga isip nyong dalawa. Both of you are wrong. As spirit, he is incorporeal and non-gendered. God exists as a non-material being without physical form or substance. God bless to both of you. So then dito mga kapatid kay John, sabi niya child, sanggol is not child, it's baby. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother Rafael ng MCGI, your time start now. Okay bro. Ito po mga kapatid. Nililawin po natin na siguro si Kristo, alam naman natin na si Kristo hindi nagtuturo ng ano yan ng kasinungalingan eh. Ang sabi niya sa 3:6 ng Juan, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Dito pa lang nagtuturo na si Kristo ng lohika eh. Kumbaga, parang yun nga, ang ipinanganak ng kalabaw talaga yon. Ay ang Kristo, ipinanganak yun sa eternidad. Ipinanganak yun ng Diyos. Ay ano ba ang Diyos? 4:24 ng Juan, espiritu. So ang ipapanganak niya? Natural, espiritu din. Ay si Maria, si Maria? Sinabi natin kapatid, tanggap niya si Maria ay human. So kung si Maria ay human, tao, flesh, ay ano ang ipapanganak ni Maria? Tututulan mo ba ang sinabi ni Kristo? Si Kristo mismo nagsabi. Sabi niya, ang ipinanganak ng laman nga. Kaya nga sinasabi rin ni Kristo sa kanyang sa kanyang pagtuturo na
sinasabi niya anak ng tao. Pag sinabing anak ng tao, ano ang nanganak? Tao. So ano, kung anak ng tao, tao. Kung may tinatawag na anak ng tao, ay ano ang ina? Logic lang. Hindi ina ng tao, hindi ina ng Diyos. Diba ganun lang yun mga kapatid? Ngayon, sabi niya, hindi siya naniniwala na pumasok ang berbo doon sa katawan. Eh maliwanag naman ang sinasabi din. Hindi naman natin pwede itong pasubalian kasi nakasulat ito na ang paliwanag nga dito sa Greek ay katartiso na ang ibig sabihin ay to meet, join together, to compact together. Ibig sabihin, pumasok siya kasi pag sinabi mo na ang katawan ay Diyos, ay may hinubad siya eh. Yun nga, hindi pa niya nasagot ng malinaw kanina na sinabi niya ay pag sinabi daw na hinubad ay hindi naman totally natanggal. Hinubad niya eh. Di ba? Ikaw ba naman, tanggalin mo lahat ng damit mo. Tanong ko sa'yo, meron ka ba bang natirang damit? Ang damit, nandyan yan. Ay ngayon, nung hinubad mo, nandyan pa rin yung damit. Pero yung katawan mo, wala ng damit. Ano ibig sabihin? Kung pareho palang Diyos yung Espiritu na Kristo, tama yun, di ako tutundod. Eh tapos Diyos naman itong katawan, ay may hinubad siya. O ano ngayon, paano mo masabi doon na Diyos pa rin yung katawan na yun? May hinubad nga eh. Parang yun nga, para maintindihan natin. Ang damit ay damit. May damit ako. Inalis ko yung damit ko. Anong natira? Katawan ko. Pero ang damit, nandyan lang yan. Anong ibig sabihin? Ang Espiritu, nandyan yan. Pero nung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ano natira? Katawan. Katawang tao. Hindi naman sinabi doon, malinaw naman sinasabi doon ang linaw naman na sinasabi na si Maria ay nagdadalang tao, hindi sinabi nagdadalang Diyos. Kasi si Maria, tao nga eh. Balik tayo sa logic na tinuro ni Kristo. May pinanganak ng laman nga. Ay ano si Maria? Laman. Ngayon, ginamit niya Isaiah 9:6. Hindi naman tayo tutol doon na si Kristo ay tinatawag na makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Eh kailan ba tinawag yun? Future yun eh. Tatawagin. Eh kailan ba siya tinawag na Diyos? Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kailan yun? Sanggol ba yun? Nung sanggol ba siya? Hindi yun nung sanggol eh. Nung nasa tamang gulang na yun, na tinawag niya, pagkatapos niyang mabuhay na maguli, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. O, ngayon, kailan ba? Sinabi pa doon, kamanga-manga, tagapayo. Anong, kailan ba naging tagapayo si Kristo nung sanggol ba siya? Paano makapagpayo yung sanggol eh? Hiniga nga sa kasabsaban yun. Kasi ang pagpasok kasi ni Kristo sa mundo, bumaba ako mula sa langit sa 38 ng 1 upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Eh ano ba ang kalooban ng nagsugo? 3:34 ng 1. Magsasalita siya ng salita ng Diyos. O ngayon, kailan ba siya nag-umpisang magsalita ng salita ng Diyos o mangaral? Ay hindi naman nung sanggol eh. Kaya nga uulitin ko, sabi sa Pasyon, bayan-bayay nililibot ng pangangaral ni Jesus. Paano makapangaral ang sanggol? Hindi pa nga makapaglakad yun. Ang Diyos, Diyos ng kaayusan. God of order. Hindi siya pwede maggagawa ng susuguin niya ang kanyang anak para mangaral tapos susuguin niya doon sa hindi pa handa na katawan. Natural, pag sinabing ang isang katawan na sa akin na inihanda mo, ibig sabihin, handa rin yun mangaral. Kaya doon niya sinugo ang kanyang anak. Noong sa katawan na ready na mangaral, doon na niya sinugo. Kasi paano niya susuguin sa sanggol yun? O doon sa tiyan ni Maria pa lang. Eh, ang pagkasugo sa kanya, agad-agad gagawa ng kalooban ng Diyos. Kasi mangangaral siya eh. At merong kaganapan yon, hindi ko lang natuloy kanina ng pagbasa. Sa 4:16 ng 4:18 ng Lucas, hula yon ni Isaias. Ay ngayon, kailan natupad yon? Yung tiyempo na yon. Sinabi yon ni Kristo. Parang ganito, bawat hula kasi kay Kristo sa Biblia,
meron kasing kaganapan doon mismo sa tiyempo na yon. Example, ito, Zacarias 9:9. Ang sabi doon sa Zacarias ay ganito, yung batang asno, na sinasabi doon na sasakyan ni Jesus ang batang asno. Yan o. Magalak ka, mainam, o anak na babae ng Siyon. Humiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay nagpaparito sa iyo. Siya ay ganap na may pagliligtas, mapagmababa, at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Ay kailan natupad yun? 13:35 ng Mateo, ito po ang sinasabi. 13:35 ng Mateo. Ito po, basahin natin. Upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, hindi, 21 pala, sorry. Ito, babasa tayo. 21:1, sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila ng mga 21. At nang malapit na sila sa Jerusalem at nagsidating sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo at pagdakay. Thank you, bro. Pagdakay, masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. Kung ang sino man ay magsasabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kanyang ipadadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Siyon, narito, ang hari mo ay pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. So itong pangyayari na ito na hinulaan ni Zacarias, naganap dito sa mismong tiyempo na ito na nangyayari, na inutusan ni Kristo ang mga alagad para kunin ang asno. Isa pa, sa 13:35 ng Mateo, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta. Dito, 34. Lahat ng mga bagay na ito sinabi ni Jesus sa mga karamihan, sa mga talinhaga, at kung hindi sa talinhaga ay hindi niya sila kinakausap, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, sasaysayin ko ang natatagong bagay, buwat ng itatag ang sanglibutan. So yun po pala mga kapatid, dito mismo sa pangyayari ito, naganap ang hula ng mga propeta kay Kristo. At ito namang hula naman na pagparito niya, pagkasugo, mababasa naman yon sa Lucas 4:17 hanggang sa mga susunod na talata. Dahil upang matupad o maganap ang kasulatan. Yun ang pasto. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative. Brother Winnie ng Roman Catholic Church, 7 minutes again, pwede nang itanong kahit ano dito. Your time start now. Okay. Binanggit mo kanina yung Pilipos 2:5 hanggang 6, which is hinubad. Tapos John sa Hebrews 10:5. So noong pumasok si Kristo, as your faith tells you, pumasok si Kristo sa katawan. Kailan naman hinubad ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos, as you explained earlier? Magandang tanong yan, brother. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos nung panahon na ipapako na siya sa krus. Kasi hindi niya pinairal yung pagka-Diyos niya doon. Dahil so nung panahon na nasa kanya pa ang
pagka-Diyos, nakikita mo naman nagmimilagro siya. Pinapahinto niya yung bagyo. Pero doon sa panahon na yun, napapako na siya. Okay? Sinabi mo nung hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos nung nasa cross. Pero sinabi mo naman na yung Kristo ay sakalang naging prepared na yung naisakripisyo yung kanyang katawan, which is prepare nung siya ay pinako sa krus. Ibig sabihin nito, ito ay contradiction. Agree Walang ka o hindi? Hindi contradiction yun, brother. Kasi pagpasok niya sa sanlibutan, yung sinasabi doon sa G5, kasuhapo yun ng 6:38 ng Juan, na pagpasok niya, gaganap siya ng kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Mangangaral siya. Tapos pagkatapos na yun nung siya ay nangangaral, nagmimilagro, dadakpin na siya para ipako sa cross. Doon sa tiyempo na yun na malapit na siyang ipako sa cross, na sa hukuman ni Pilato, hindi na niya pinairal ang kanyang pagka-Diyos doon. Hinubad na niya ang kanyang pagka-Diyos. Okay. Dito sa Hebrews 10:10, sabi dito, and by that we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So, dito, sabi mo, yung katawan ay hinubad ni Kristo, iniwan niya yung katawan. Tapos, pero sabi dito sa Hebrews 10:10 na it is the offering of Jesus, of the body of Jesus Christ. Hindi mo pa rin inaamin na mali ka. Ay, di brother. Kasi yung tiyempo na yun, ihahain niya, yung katawan talaga yun. Yung katawan yun. Hindi naman pwede ipako sa cross yung espiritu eh. Yung pinako sa cross, yung katawan yun, hinubad niya yung pagka-Diyos. Kita mo, di ba nung alipustahin siya, hindi na siya sumagot. Hindi na siya nagtanggol ng kanyang sarili. Hindi na pinairal ang kanyang pagka-Diyos sa tiyempo na yun. Ayun yun, kapatid. So, next question. Ibig sabihin, yung body of Jesus Christ na sinasabi ni ng inspired writers of the Hebrews ay mali. Hindi mali si Pablo. Katawan Hindi na lang mali. yun. Kapatid, hindi mali si Pablo. Yung katawan, ang katawan, inihanda yon. Ngayon, nung nasa tamang gulang ng katawan, pumasok na doon ang berbo. Kasi nangaral pa ng 3 taon yun eh. Di ba? Ngayon, nung pumasok ang berbo doon, nangaral siya. Hanggang sa dumating yung panahon na siya ay, yun na, dinakip na siya, hinuli. Sa tiyempo na yun na hinuli na siya. So, yung katawan na napako sa cross, hindi si Kristo yon. Yun ang katawang laman na inihanda ng Diyos. So, yun. ang tanong ko, hindi si Kristo yon. Hindi yun ang Diyos na berbo. Yung katawan yun. Tinatanong ko lang kung hindi si Kristo yon na ipako sa cross. Si Kristo yun sa katawang tao. Pero yung berbo, hindi yung pinako. Kasi ang berbo, espiritu, ang laman, yun nga yung namatay, yun ang tinuli, yun ang nauhaw, yun ang nagutom. Laman yun. Okay. So next question. According to you, na yung those Hebrews 10:5, pumasok lang kung saan pumasok si Kristo, yung Kristo. So ibig sabihin niyan doon sa Hebrews 10:5, doon lang pumasok yung Kristo sa katawan. O yung tiyempo na yun na nakahanda na yung katawan. Ano ba yung panahon na nakahanda na yung katawang mangaral? Di ba nasa edad 30 na? Ngayon, pagpasok ng berbo doon, nangaral ng 3 taon. Tapos pagdating na yung tiyempo na yun, napapatay na siya, malapit na siyang patayin, doon na hinubad ang pagka-Diyos. Kaya nga hindi na siya umimik eh, hindi na siya nagtanggol sa harapan ni Pilato. Nung batukan siya, nung alimurahin siya, wala na siyang ginawang kung ang bagyo nga kaya niyang pento. So, ibig sabihin yan, sinasabi mo na nung siya ay inaalipusta ni
Poncio Pilato, wala na doon si Kristo sa katawan. Inalis niya yung pagka-Diyos kasi malinaw naman inalis niya ang kanyang pagka-Diyos, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. So, yung Kristo ang sinasabi mo na siya yung Diyos. Yung katawan ay katawan lang ng tao. Yun kapatid. Kasi paano matutupad yung sinasabi na hinubad ang pagka-Diyos kung yung katawan pa rin ay Diyos? Logic lang yung brother. Kasi kung ang katawan pala ay Diyos, dapat dinalis ang pagka-Diyos doon nung hinubad. Yun kapatid. Okay, that's fine. Okay. Yung ibig sabihin niyan, ang ipinako sa cross ay hindi si Kristo. Yun Tama ang katawang o hindi? tao, yun ang katawang tao Hindi. ni Kristo, yung pinanganak ni Maria. Kasi meron So- kapatid ganito. Sige. So, ibig sabihin niyan, ang Kristo na napako sa cross ay kaiba sa Kristo na lumabas sa katawan. Yung katawan, yung pinanganak ni Maria, tao yun kapatid, 7 tao minutes yun. time. Sige. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate at ako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Lucis mga kapatid ng MCGI bilang negatibo na ang Birhen Maria ay ina ng Diyos. 5 minutes, your time start now, bro. Ganito po mga kapatid, lilinawin ko sa inyo. Kaya sinabi ko na nasa edad 30 na pumasok ang katawan, ay ang espiritu sa katawan na yon. Kasi ang Diyos ng kaayusan. Walang contradiction sa sinabi ni Pablo. Yung pagpasok ni Kristo sa mundo, sa G5, kung ituloy mo yun sa 7, tutupad yun ang kalooban ng Diyos. At isa sa kalooban ng Diyos, unang-una doon, mangaral. Kasi para ang tao mapatawad sa kasalanan, dapat ipangaral. Diba sabi doon sa Lucas na sa kanyang pangalan ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan magmula sa Jerusalem. So para ang tao mapatawad sa kasalanan, kailangan mapangaralan. Ang unang-una na gagawin ni Kristo sa kanyang pagparito sa mundo, mangangaral siya. Kaya nga nasabi ko na hindi nga doon yung sa sanggol, kasi yung sanggol hindi pa ready ang katawan noon. Kasi ang sabi sa Hebreo, pag sinabing katawang inihanda, ibig sabihin handa na yun na mangaral. Ngayon, nung handa na mangaral, anong edad yun? Nasa edad 30, ito, babasahin ko. Babasahin ko na doon pumasok ang verbo. Kasi sinugo siya . Ulitin ko, sa 6:38 ng 1, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. G5, saan ang tuloy niya? Pagbaba mula sa langit, G5 ng Hebreo, pumasok sa mundo, sa libutan. Pagpasok niya, merong inihandang katawan. Tanong, anong katawan? Sanggol? Hindi. Bakit? Hindi pa mahandang makapangaral ang sanggol. Wala sa kaayusan yun. Susubuin ng Diyos ang anak niya doon sa sanggol. Umiiyak mga yun. Nagdedede pa nga kay Maria yun . Kaya nga sabi ng sumigaw, mapalad ang dibdib na sa iyo'y nagpasuso. Ibig sabihin, dumidede pa kay Maria yun. Ngayon, ang layunin niya, mangangaral. Tapos hanggang sa dumating na siya ay iaalay na. Ngayon, tanong, kailan siya pumasok? Ito, gaya ng binasa ko kanina, na bawat sinasabi sa lumang tipan o sa aklat ng mga propeta, may kaganapan sa panahon ni Kristo. Yun nga, yung binasa ko yung batang asno na yun na sinakyan ni Kristo. Doon mismo sa tiyempo na yun na nangyayari yun na sinugo niya ang kanyang maalagad upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Tapos yung isa pa, yung nagsasalita siya ng talinghaga sa Mateo na yun na binasa ko kanina. At kung hindi sa talinghaga, hindi niya sila kinakausap upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Ibig sabihin, mangyayari yon doon mismo sa tiyempo na yon na nakikipag-usap siya sa talinghaga, yung matupad yung sinasabi sa 78:2 ng awit na magsasalita siya ng mga talinghaga. Ay yung pagbaba naman niya, yung pagparito niya para mangaral,
kailan naman natupad? Basa tayo. Lucas 4:17 hanggang 21. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isayas at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya sa dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo. Diba sa 38, sinugo siya. Ako'y sinugo upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ng mga api, upang itanyag ang kayaayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod. At naupo. At ang mga mata ng lahat ay naguga ay nakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Kailan naganap? Sa tiyempo na ito mismo. Kaya nga dito siya sinugo Sabi niya, sinugo niya ako, mangaral, magpagaling. Ay kailan yun? Ano ba? Sanggol ba siya nito? Hindi siya sanggol, mga kapatid. Sabi ni Kristo, at siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap. Parang yung sinasabi, yung nangyari sa asno na yun, nung sinugo niya yung mga alagad niya, upang matupad doon mismo sa tiyempo na yun, upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. At yung sa salita siya ng mga talinhaga, doon mismo sa tiyempo na yun, doon natupad. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Birhen Maria ay ina ng Diyos. Brother Winnie, your time start. Okay, maraming salamat again. Basahin lang natin ang Philippians 2:5-6 in context para maunawa ng ating mga tagapakinig at sa ating kaibigan. Sabi dito, have this mind among yourselves which was in Jesus Christ. Jesus Christ, who though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of man. So, ibig sabihin, si Kristo mismo, yung ipinanganak, he was born in the form and likeness of man. Hindi, yung bata, syempre, yung in the form of likeness of man, ibig sabihin, he was conceived, naging nasa tiyan ng ina, ipinanganak, but it is the same Christ. Hindi po nung siya lang ay mamatay na sa cross, which is ito yung context sa Hebrews 10:5 na tinatawag na prepared. Yung term kasi ng ating kaibigan, ginamit yung katartizo, very selective. Pero pag babasahin mo lahat yung mga word definition, in context, babasahin mo dito na to make perfect, prepared, perfect, complete, thoroughly, or repair, adjust. Yun ang mga different definitions, which is not different from prepared. Kasi i-prepare, ibig sabihin, that is to offer yung katawan ni Kristo. That is in Hebrews 10:5. So, kung sinasabi mo na doon lang pumasok yung Kristo sa katawan, sa Hebrews 10:5, kung saan siya ipinako sa cross, kung pinako sa cross, sabi mo naman na umalis siya. Inbad niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi ganon. Maliwanag dito na sabi dito sa Philippians, siya ay nagkatawan tao, although he's in the form of God, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of man. So, big sabihin yan si Kristo. Si Kristo mismo yun. Ipinanganak. Hindi kaiba.
pag ibig sabihin yan, hindi yung emptiness, doon lang, yung humility of Christ, kasama doon sa siya ay pinanganak, he become a child, he become obedient to his parents, and experience all of the experience of being young and growing old. Hindi pwedeng, tignan mo magiging iba yung Kristi mo, ang magiging, it will end up different Christ. Yung katawan lang, wala doon yung pagka-Diyos doon sa pinako sa krus. Then your offering is just human flesh. Whereas in the Catholic theology, that is yung full humanity, divinity of Christ is in one person nandun sa cross. It is consistent na sinasabi na the one crucified is Jesus Christ. Hindi yung katawan lang. It's the whole person of Jesus Christ was on the cross. That's why it is efficacious. Sabi nga doon sa 1 Corinthians na it is the power and wisdom of God, yung si Kristo na ipinako sa krus. Basahin natin sa dito sa 18. Okay? Sabi dito 118, because of his, sign lang natin saglit Second Corinthians naman ako. 1 Corinthians, parang makaabot pa. Saglit lang. Okay, dito. Okay, time. Oh, sorry. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Roman Catholic Church and MCGI, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng 28 na nag-live comments, mga kapatid. Unahin natin si Brother Winnie, bro. Okay, maraming salamat again for this opportunity, Brother Rafael. No, I'm hoping that you're open to the Catholic belief and your open-mindedness mo. I will pray to you. I'm hoping that so with the other listeners and who are watching, they could make sense of what we are talking about, which is very important. And God bless. Thank you, Brother Rasha, for giving us opportunity. Although parang medyo maiksi yung ating mga we fall short sometimes. We want to say more, but it's just the time limit we have. So I'll just leave you with this verse to contemplate. For the word of the cross is fully those who are perishing, for those who are saved, it is the power and wisdom of God. So that is Christ in the crucifix, which is our salvation. Hindi yung tao lang o laman lang. Amen. Okay, at syempre, pasalamat din, Brother Rafael. Maraming salamat. Una sa lahat sa Diyos. At salamat din sa inyo, mga kapatid, Brother Rasha, pagkakataon. At sa ating kapatid na nakausap natin. Lilinawin ko lang, mga kapatid, yung sinasabi ko kanina na yon, na wala akong sinabi na yung sinabi ng ating kapatid kanina na kasing ko na. Sige, salamat. At yun lang, ayun po, mga kapatid, dalangin ko na sana ay malinawan yung mga nakikinig at walang contradiction doon na si Kristo ay nagkatawang tao nung edad 30 at hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos nung malapit na siyang mamatay. Kasi ang pagpasok ng berbo, yung panahon na yun na handa na siyang mangaral ang katawan. Hindi doon sa sanggol, kaya hindi po pwede na maging ina ng Diyos si Maria. Salamat. Okay, so mga kapatid, Rasha TV gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dawang ito, nandito si Brother Winnie ng Catholic at si Brother Lucas, yung bagong friend natin sa MCGI, mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as moderators yung pag-usap basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa
aking platform mga kapatid. Please follow these two gentlemen mga kapatid dahil meron din silang sariling mga posts sa kanilang pananampalataya. Kung gusto nyo mag-sorry sa Catholic, pwede nyo i-follow si Brother Winnie or magtanong kayo. At nandyan din si Brother Rafael mga kapatid. Kung gusto nyo magsuri sa MCGI o dating daan, pwede din kayong mag-follow sa kanya. At please follow sa aking Facebook mga kapatid, Rasha Vista, dahil dito ako laging nagla-live sa podcast at debate mga kapatid. At paki-subscribe na din yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and